Lono, so ngayon, no, gusto kong malaman nyo, no, na dito sa atin, maraming mga tao, no, na mga hangal, no, na nagdidebate patungkol sa salita ng Diyos. Makikita mo dyan dito sa Plaza Independencia sa Cebu, doon sa plaza o sa Lunita Park, doon sa Manila, dito sa mga plaza sa Tacloban or kahit sa ang ibang plaza, no. Marami ding iban ngayon, no, na nagdidebate patungkol sa salita ng Panginoon. Doon sa mga online, yung iba nagmi-meet ng mga ganito, SDA laban sa Katoliko, Katoliko laban sa mga ganito, ganyan, SDA ganito, ganyan. Itong mga taong ito ay mga hangal talaga na hindi nila alam kung ano ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Ang akala nila na kung sino man yung mananalo sa kanila ng mga ganon ay magiging matuwid sa paningin ng Panginoon. Gusto kong malaman ninyo na huwag kayong dumalo or gumaya sa mga taong gumagawa ng mga kalukuhan na ito. Itong mga taong ito ay binubulag ng katotohanan at hindi nila alam kung ano ang katotohanan. Ang iniisip nilang tama, yun na lamang yung gusto nilang gawin. Nagdidebate sila, nag-aaway sila. Hindi nila alam kung ano ang sinasabi patungkol dito sa Biblia, patungkol sa pagkikipagtalo sa mga salita ng Panginoon. Dito sa 2 Timoteo chapter 2 verse 23, sinabi dito, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang nauuwi lamang yan sa mga pag-aaway. Mababasa mo rin yan dun sa ibang verses ng kasulatan. Sa sinabi din ni Apostol Pablo na iwasan din ang nakikipagtalo patungkol sa salita ng Panginoon. Pero itong mga taong ito, kahit na sinasabi dito na iwasan mo ang ganitong klaseng mga tao, ginawa pa rin nila. Iwasan mo ang ganitong mga gawain, ganitong mga bagay, ginagawa pa rin nila. Nagdidebate sila, ginagawa nilang live, tapos nagsisiraan patungkol yan. Tignan mo. Mababasa mo doon sa comment, nagsisiraan, nagsilabasan yung mga masasamang mga salita. Anong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, which is yung mga pagkain, ang makakarumi sa isang tao, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Yan na yung lumalabas sa bibig ng bawat tao na nandoon. Yung mga tao na yan, o na mga nagdidebate na yan, ito yung mga tao na instrumento ni Satanas. Kontrolado ni Satanas na nagkakatawang o kumbaga nagsusuot ng damit o suot ng pagkalubo, pero inwardly, they are a ravenous wolf. Ito ay mababangis na mga lubo na hindi alam ng mga tao. Itong mga tao ito, ginagamit ni Satanas na magipag-away-away dyan at doon magsilabasa doon sa mga comment section or saan pa yun or sa iba maririnig mo na nagsasalita ng mga masama, ng mga masakit, mga salita ng mga demonic words. Kaya mag-ingat kayo. Tandaan nyo ang sinabi dito sa kasulatan. Iwasan nyo ang mga tao na nakikipagtalo patungkol sa salita. Yan ang sinabi dito sa Biblia. Pag sinabing iwasan mo, huwag mong gawin. Huwag kayong gumaya sa mga taong hangal na yan. Kasi sinabi dito sa kasulatan, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo. Iwasan mo ang mga hangal. So klaro, ang tawag sa mga taong ito hangal. Kung babasihan mo sa ibang Biblia, sa ibang kasulatan, sa ibang nakasulat sa Biblia, sa Proverbs, Ecclesiastes, ang tawag sa mga taong ito, hangal at saka mangmang. Kaya ang sinabi dito, iwasan mo ang mga hangal na mga tao na gumagawang kamangmangan, na gumawang ng mga kamangmangan na katulad nito. Huwag kayong gumaya nito kasi itong mga taong ito, yung dumalo na yan, yung mga dumalo sa mga debate na yan, yung mga tao na yan, nagiging isang bugkos, kumbaga isang bugkos, tawag nun, isang tali ng panggatong. Inding yan apoy, masasama kayo basta sasali kayo dyan. Magko-comment kayo dyan, makaka-tense, makaka-inis, kasi nag-aaway sila patungkol sa salita ng Panginoon. Kung sino yung tama, sino to ganito, ganyan, tapos mayroong mga gumagawa ng mga page dyan no, na isinggit ang kamatuoran, isigaw ang katotohanan ganito, pero yung mga pinapangaral nila puro kabaliktaran, puro kabulustugan, puro
opposite, puro iba sa nakasulat sa Biblia, hindi sinunod ang kasulatan sa Biblia. Lahat ng ginagawa nila opposite sa nakasulat sa Biblia. Ito ba yung mga tao na inyong susundin at paniniwalaan? Mayroong mga pari, mayroong mga pastor, o sino pa man yan, yung mga hangal na mga tao. Dito mismo sa sinasabi sa Biblia, ang tawag sa kanila mga hangal. Mga hangal. Kaya nga sinabi dito, no, patungkol dito na iwasan mo dapat ang mga ganitong klaseng tao. Sinabi dito, no, sa verse 22 tayo, paakyat. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Doon ka sumama. Huwag sa ganitong mga tao na nag-aaway, na nakipagtalo patungkol sa salita, na minsan humahantong sa suntukan, humahantong sa pagkikipag-away. Kaya nga hindi nagkamali ang sinasabi dito sa kasulatan. Sapagkat alam mo naman na nauuwi lamang iyan sa pagkikipag-away o sa mga pag-aaway. Ito ay ginagawa ng mga hangal na mga tao. Hangal na mga tao na ginagamit ng mga demonyo. Kaya nga sinabi dito sa kasulatan Kaya nga sinasabi dito sa kasulatan, hindi lahat ng mga tao dyan na nagpipreach, nagbabasa ng Biblia, nangangaral, sumasamba, praising God, umaawit sa Panginoon, kumakanta doon sa simbahan, nagsumasamba, nagdarasal, nanalangin, or ano pa man, nangangaral. Pastor, hindi lahat dyan. Hindi lahat dyan tao ng Diyos. Hindi lahat dyan ginagamit ng Diyos. Yung iba, ginagamit ni Satanas upang linlangin ang tao. Hindi lahat dyan mga taong banal ng Diyos. Hindi lahat. Klaro ang sinabi dito sa kasulatan. Na sinabi dito sa kasulatan mismo sa Timoteo chapter 3 verse 1. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suhail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili. Walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo sa pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. So klaro po sinabi dito sa kasulatan. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos. Itong taong ito, makikita mo na makadiyos. May anyo na maibigin sa mabuti, may anyo na maibigin sa pagka-Diyos, may anyo sa pagiging makadiyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. No? Hindi nakikita ito sa kanilang pamumuhay. Bakit? Kaya nga, ayon nga dito sa Biblia, lahat ng mga sinasabi nila dito ay puro against sa sinasabi sa nakasulat dito sa Biblia. Kaya nga, iwasan mo ang mga taong ito. Kaya nga sinabi dito dagdag, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Kaya marami pa rin mga tao na tumatangkilik sa pakikinig, sa pagkikipagdebate, pagkikipagtalo patungkol sa salita ng Diyos. Ang sinabi dito sa kasulatan, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao upang hindi ka magaya sa kanila. Kaya nga sinabi doon sa kasulatan, di ba? Pagsikapan mong magiging matuwid sa paningin ng Panginoon, hindi sa tao. Kaya huwag kayong susunod dyan sa mga ganyang klaseng hangal na tao na nagpakapropeta sa kanilang sarili. Pinapakita ang kanilang mga gawa para purihin,
ano pa man yun, napakamatuwid sa kanilang mga sarili. Kumbaga, para sila ay purihin at hindi ang Diyos. Iwasan mo ang ganitong uri ng mga tao. Ayon mismo dito sa sinasabi sa Biblia. Hindi ko sinasabi ito, kundi sinasabi yan ng Biblia. Hindi ko hangad ang mga papuri, purihin niyo ang Panginoon. Hindi ako nagsasabi, kundi ito ang sinabi ng Biblia. Ang sinabi ng salita ng Diyos na dapat mong iwasan ang ganyang mga tao at pagsikapan na magiging matuwid sa paningin ng Panginoon at hindi sa tao. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.